So guys, review natin ulit itong Suzuki Access 125. No? Pupunta tayo ngayon sa event sa Cavite. So gagamitin itong Ride Connect app nito. No? Connect natin yung phone ko para hindi ko kasi alam yung pupuntahan nyo. Siyempre, kailangan ko ng navigation. Although wala na pinabit dito dahil built-in na dito yun. Tingnan natin. Okay, nga pala. Keep on watching, subscribe now if you haven't, and of course, like this video. Full schedule! At syempre, suot natin ang ating Axor helmet. Okay? Napakaganda po nito talaga. Fit everything, yung comfort, goods na goods. Dual visor pa yan. So, on natin ang unit. Napakadumi, no? Sa ilalim kasi ng puno. Wow. So, ito ang Suzuki Access pair with Suzuki. So, ayun siya, makikita mo. Diba? Nagpa-flash na yan. Automatic, makikita na ng Bluetooth nyo. So, connect. Pair, tap to pair. Ito tayo. So, hatid ko muna ang anak ko bago tayo bumiyahe. So, ayan, connected na ako, no? Okay. Tingnan natin kung saan tayo pupunta mamaya sa event sa Indang Cavite. Okay, so, load lang. Gusto ko magtulog dito sa BGC. Sabay order ng coffee hot at saka cold iced tea. Gusto kong mag-celebrate. So pagdating sa ride comfort, talagang napaka-komportable nito kahit may angkas ka pa. Talagang napakaganda ng rebound ng suspension nito. Malamig dito sa coffee shop, lalo na at umulan sa labas. So nakarating na tayo ng school, ibababa ko lang ang anak ko, and then let's do the review. Magkasintahan na, nakapayong nabasang-basa ang mga manggas, punong-puno ng pag-ibig dito sa BGC at sa So, ito na mga paps, no? Connect na natin. Connect na natin dito sa Suzuki Access. Okay, ito gagamitin natin ngayon. Pahiram po ni Suzuki. Papunta tayo ngayon sa event sa Indang Cavite. Okay. So, i-connect natin, bossing. Yan, nakakonect na po, ha. Nakita nyo, nakakonect na ang ating phone. So, mag-navigate tayo. Pupunta tayo, guys, sa Drift Foods Action Park. Drift Foods Action Park, ito sa Indang Cavite. So, pipindutin na natin. Okay, ayun, makita nyo. Diba? Okay. 2 hours and 4 minutes. Napapalit ako sa inyo. Diba? Ayan, oh. Yan yung arrow, directional arrow na magsasabi sa'yo saan ka pupunta at liliko. Okay, game. Punta na tayo. So, let's go! Sa donut at higop sa coffee ay damang-dama pa rin ang ligaya dahil nandito ka na sa aking sinta. Sa mundong magulo, ikaw lang ang kaligayahan. At nabilib naman po talaga ako sa handling nito. Talagang stable sa speeds at syempre napakadali po i-flick. Ay, okay na okay po talaga when it comes to the ride handling. So sa usapan namang power at acceleration, medyo mabibiting ka rito. Talagang kailangan mo bigay ng todo ang iyong throttle para makuha mo ang desired speed mo. At pagdating sa overtaking, kailangan talaga matansya mo ang overtaken mo. Dahil medyo kukulangin ka nga pagdating sa horsepower nito. Pero ang kanyang torque goods naman kahit sa akyatang kayang-kaya at kahit mabigat ang dala. Yung acceleration medyo doon ka lang talaga mabibitin. Pero sa usapan ng cruising speed, no, kahit pa ibabad mo to sa 80 to 85 kilometers, smooth pa rin ang takbuhan ng makina. Hindi mo mararamdaman o hindi mo ma-feel, no, yung nagwawala yung makina nito, nahihirapan. Ngayon, gagapang na siya papuntang 90 to 95 kasi totoo lang, nakuha kong top speed dito is around 95 kilometers per hour lang. Again, not that fast, but you have a smooth engine even sa top speeds. Donut ang nasa isip, ikaw lang
syempre mga boss, dahil maglo-lobat na yung ating battery ng aking cellphone. Kaya 54 na lang, di ba? Kakabit natin syempre sa kanyang yun, power socket, di ba? May power socket yan eh. Oh. Galing, di ba? So ngayon, kakabit ko na sa phone ko para mag-charge. There you go. Alright. May tamot yan, nagcha-charge, nag-blink. Di ba? Goods na goods talaga po. Nice. Tsaka oo nga pala, very convenient na rin kung papagas ka dahil yung kanyang gas cap, makikita mo dito sa may likuran. So hindi mo na kailangan buksan ng underseat compartment para makapagkarga. Ang 125cc air-cooled fuel-injected engine nito ay nagbibigay ng 50 to 57 kilometers per liter. So sa kanyang 5.3 liter fuel tank, malayo-layo na talaga marating mo nun. At tulad ng sa akin, nakakakuha ko ng around 51 kilometers per liter sa aking ride. Tapos mapapansin nyo sa navigation guys, mapapansin nyo, may parang ruler dyan na may mga levels. May kulay blue, di ba? Ibig sabihin, pag punong blue yan, ganun kalayo. Yung makakatingin mo ngayon, 70 meters na lang. Kahit mo, kulay blue, konti na lang. Tapos siyang unti-unti nauubos para sabihin sa'yo malapit ka na doon sa lilikuan mo. Okay. At ang kagandaan din ng TFT screen nito, no? Pag dumilim, yan, automatic na magda-dark mode. So, hindi ka na masisilaw sa gabi or pag napasok ka sa mga tunnels tulad nito. Galing, di ba? At syempre, kitang-kita din ng mga kailangan mong information like yung clock, at syempre yung battery ng iyong phone pag na-connect, at yung speedometer, syempre yung iyong trip meter na may trip 1, trip 2, at syempre ang iyong fuel gauge, kasama na rin ang iyong fuel consumption sa iyong ride. At syempre pagdating sa safety, ito'y naka-combi braking system na, single disc brake sa harap at syempre drum brake sa likod. Tamang-tama lang ang braking power niya. Tumatanda sa isip ikaw lang. Bawat araw nakangiti, dahil hanggang ngayon kinikilig. Hindi mapapawi ang saya tulad ng iyong pag-ibig at So ito guys, narating na natin ang Driftwoods Action Park dito po sa event place ng Vogue. So guys, andito na tayo sa ating destinasyon, no? Di ba? Kita nyo? At makikita nyo syempre dito sa ating navigation, alagay na destination reach. So, sa 50 plus kilometers na tinakbo ko, 50 plus kilometers per liter din ang kanyang fuel consumption. At sa full tank ko, nabawasan ako ng 2 bar. Sobrang tipid na po ng 50 kilometro per liter, di ba? Ayun po. Guys, pumunta tayo at papakita ko sa inyo more of the Suzuki. Okay, so andito na tayo sa event ni Vogue. Yan, pakita ko sa inyo, Vogue. Yan, meron silang glamping ngayon. Na-invite tayo para ma-witness ang glamping para po sa kanila pong mga motorcycle riders na mga buyers and would be buyers syempre. Ayan, yun lang po. Mamaya, that's another story, no? For this time naman, ang story natin is syempre, itong ating Suzuki Access. Yan. Of course, bagay na bagay ang helmet natin from Axor. Di ba? Okay. Let's talk about this one. Okay, ang una kong naramdaman dito, walk around natin kayo, although marami nang nakakaalam nitong Suzuki Access, no? Maganda rito. Emblem niya, talagang embossed. Emblem talaga yan. Sticker, emblem, and of course, syempre, napakaganda ng iyong rear grab handle. Tapos ang kaso po, pag wala ka pang, teka lang, may nag-ring po. Pag wala ka pang tinatawag na stop box, ito pwedeng hawakan ng inyo pong angkas. Okay? So, yan po ang ating tires. Maliit lang. Okay, nasa Gis lang po yan. Tama ba ako? Gis ba yan? Maxis, no? Okay.
I'm not sure, G's or 12. Sa malit lang siya. Parang sa Birdman lang. Okay? And of course, ito na. Flat floorboard, napaka-comfortable niyan sa buong biyahe ko. Okay? And then, of course, ito, bakal to. Ito the plastic. Sana ito na lang ginawang bakal. Ito na lang ginawang plastic. Di ba? Anyways, okay rin naman. Suspension wise, napakaganda po suspension niya for a small motorcycle, no? For scooter, no? Is maganda ang kanyang suspension. And ang braking system, okay lang. Medyo talagang pipihitin mo ng todo para pumeno, but still okay. Naka-disc brake ka na, drum brake sa likod. Upuan, very comfortable kahit sa long rides. At ang nagustuhan ko rito, syempre, yung kanina, yung ating pong TFT display na pwede mong i-connect ang phone mo. So, makita mo na mga tinatawag nating mga notification mo. At ang number one na nagustuhan ko rito, syempre, number one, yung navigation system. Okay, goods na goods po talaga to. At gustong gusto ko tong packets dito kasi tulad yan, nalalagay ko tong shades ko, maraming malalagay, dalawang cellphone ko. At syempre, dito na yung charging port. Pakadali po i-charge yung cellphone. Kaya makita nyo, chinarge ko, di ba? Okay, and then, syempre, ang gusto ko rito, isa pa, napakaluwag ng ating under seat compartment, di ba? Very nice yung ating under seat compartment. The thing is, half face o quarter face helmet lang. Para mga ganitong klaseng helmet, di kasya. Goods, di ba? Ayun. Very nice, very nice. Yun. So, ano nga ba masasabi natin dito sa bagong Suzuki Access, no? Actually, dati nagawa ko na ng video to. Although hindi pa siya yung talagang full review. Ito na po yung full review natin. Okay? Again, I would like to thank Axor Helmets. No? Bagay na bagay pong helmet na to kahit sa mga classic retro. Okay. Again, number one, ang nagustuhan ko talaga dito is very convenient. No? At very, very economical. Sobra talaga. Napakatipid nito sa gasolina. And imagine, yung maintenance nito, very user-friendly kasi, tsaka very easy sa maintenance, mura lang. Langis na, mga change oil lang, the usual cleaning ng mga panggilid. And, yung sa tipid nga ang nagpanalo dito, at yung comfort, okay, napaka-komportableng patakbuhin. Sa buong biyahe ko, dami kong dinaan ng lubak-lubak, alam niyo, sa Pilipinas, di ba? Wasak-wasak ang kalye. Okay lang, suwabing-suwabe sa katawan. Maganda yung play ng suspension. And, yung kanyang tinatawag na handling, isa pa sa the best. Napakasarap lusot-lusot sa traffic. Kahit yung mga biglaang liko, no? Hindi naman kamote moves, pero mga biglaang liko, panalo. Yung po nga gusto ko dito, no? Tsaka tupuan na to. Napakahaba, napakalapad, napakalambot. Lalo na pag may angkas ka, yung mga anak ko, pagka natin ko sa school, komportable po talaga. Lalo na pag naglagay ka pa ng top box. At imagine, nakapunta ako dito ngayon sa Cavite na wala akong top box. Yung boom bag ko nandito sa loob ng aking tawag dito, compartment, di ba? Tapos, aside sa meron ka pa ditong spacious floorboard at yung mga packets dito sa mo lalagay yung mga cellphone mo kung kailangan mong biglang kunin, no? For example, may pupunang litrato, video na kailangan mo makuha agad ng phone mo, may tumawag sa iyo, di ba? Tatabi ka lang, makuha mo na. Tapos, syempre, yung kanyang security, maganda na rin kahit hindi pa ito naka-keyless, is meron naman tayong key lock shutter dito for more added security. And yung technology nito, yung kanyang pong Ride Connect, very good talaga. Hindi ko na kailangan maglagay pa ng cellphone holder dito para makapag-Waze ako o makapag-navigation Google Maps. Dito na, makikita mo na dito sa TFT screen yung navigation mo. Very easy. Tulad ng ginawa ko pamunta rito, I have really no idea going here, but look, it took me here. I'm here. Tsaka yun, nagustuhan ko dito, no? And pagdating naman sa kanyang aesthetic, sa kanyang design, goods din siya, no? Alam mo, retro classics, no? At saka hindi ko nababanggit pa, no? Kalimutan kong banggitin, syempre, yung price niya. Very good ang price niya. Nasa around 95,000 pesos. And you get all this. Okay? Yun.
Very good talaga. I really like this Suzuki Access 125. Tingnan nyo naman. Di ba? Lovely. Okay. And remember, no? The best bike to have is what you have right now. Kung ano motor mo, yun ang the best para sa iyo ngayon. Okay? And keep on believing, trust, surrender everything to the Lord Jesus Christ, and ride safe, guys. Ako ulit si Kadyo, at maraming salamat sa panonood nyo dito po sa ating M News Bike Review, brought to you by Suzuki. Yeah!